pa-victim na naman itong si Kupal na si child abuser Castro. Oo, pa-victim na naman. Meron daw siyang meron siyang inarte kagabi na sinasabi niyang isang gabi, no? Oo, sinasabi niya na siya daw ay ayan na nga, so siya daw ay nananganib daw ang kanyang buhay. Mga bossing, nanganib daw ang kanyang buhay dahil daw merong pulis na nagpaputok sa harapan niya. Dahil inatagal na nitong hindi napuputokan siguro si Franz Castro. Kaya yung nagpaputok sa harapan niya, kinabahan daw siya. Oo, talaga naman, Franz Castro, tigang na yan. Pati yung mga pulis na nagpapaputok, gusto mo, para sa iyo yung mga paputok nila. Tingnan nga natin itong balita. Sabi ko nga, napaka-epal talaga nitong Kupal na to. Kunyari, galit sa putok. Baka wala lang nagpapaputok sa'yo. O baka ikaw amoy putok ka, kaya gusto mo ikaw lang ang may putok. Ang arte-arte mo. Hindi ba? Napaka-arte mo. Kala mo naman, kung maka-inarte ka na nagdelikado buhay mo, putang ina, mga NPA naman daw kayo, sabi ni Joe Masison. Napaka-arte ninyo, napaka-epal ninyo, feeling ninyo, pa-victim kayo, pero putang ina, niyayaya nyo naman mag-armas yung mga mamamayang Pilipino. Guilty ka naman sa pagkuha doon sa mga kabataan na baka pinapangarap nyo na madoktrinahan ninyo at balang araw madala nyo sa bundok at makasama ninyo para sa pag-aarmas para sa bayan or laban sa bayan. Arte-arte ninyo. Kunyari pa kayong galit sa putok, ina-ambush nga ng mga kaibigan nyo yung mga pulis natin. Ina-ambush nga ng mga NPA, yung mga normal na mga tao, yung mga casual na mga tao. Sinusunog nyo nga yung mga infrastruktura, mga traktora, mga businesses. Ang arte-arte mo, ina-ambush nyo nga yung mga sundalo kahit naghahatid lang ng mga relief goods. Tanginang to si Castro, akala mo kung sino, akala mo nagpiprinse-prinsesa ang putan, tanda-tanda mo na eh. Mukha ka ng bida sa horror movie ng Regal Shakir eh. Tapos kung makaasta ka, ka? Teenager ka? Ha? Artistahin ka? Putang ina. Tinalo mo pa si Maris Racal? Gusto mo mag-trending kang hinayo, pati yung nagpapaputok na pulis. Pinapansin mo, hindi mo naman na trabaho yan. O tingnan natin itong kaartehan ng congresswoman na to na kala mo kung sino, convicted child abuser naman. Inaaksyonan ni House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barber. Ito naman si Ace Barbers, lahat na lang pinaimbestigahan. Tangina, bakit kaya hindi ka na lang nag-apply na investigador, Ace Barbers? Lahat paimbestigahan mo. Imbestigahan mga vloggers, imbestigahan yung ganito, imbestigahan yung ganyan. Puro ka investigasyon. Sana ikaw na pumalit kay Mike Enriquez na investigador nung namatay yung tao. Lahat naman pala gusto mong paimbestigahan. Pati ba naman to? Kailangan mo paimbestigahan? Ba't hindi mo tinanong si Franz Castro nung nag-iinarte dyan sa Congress? Kinukwento yung experience dyan sa BGC. Ba't di mo tinanong na nagreklamo ka ba sa pulis? Kasi pag sinabi niya na hindi, o ba't hindi ka nagreklamo sa pulis? Pulis yung nagbababaril-baril doon, kamo. Di sana nagreklamo ka sa pulis, inantay mo pa, natulog ka magdamag, nag-ayos ka pa, inantay mo pa tong Quadcom bago mo sabihin yan. Kung sana, kagabi pa lang, nung na-experience mo yan, binidyo mo, pumunta ka sa pulis, ipinakita mo yung video, o di sana kagabi pa lang, nalaman na nila yan, at na-actionan na nila, puros ka kaepalan, puros kayo pamilya, mga hayop kayo. Sa Philippine National Police o PNP. Ang hiling na investigasyon ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro kaugnay ng umano'y police shooting na naganap naman sa BGC Taguig noong gabi ng December 11. Ayon kay Representative Castro, pinaputukan ng isang pulis ay isang naka-motorbike. Putang ina, pinaputukan ng pulis yung naka-motorbike. Anong kinalaman mo ron, Franz Castro? Anong kinalaman mo doon sa away nung dalawa? Kung ang pulis bumunot ng baril at nagpaputok, sigurado ko yung nakamotor may ginawang masama yun.
Syota mo ba yung nasa motor? Kaya nag-iiyak ka dyan? Ano yung riding in tandem nyo ba yon? Kaya nag-iiyak ka dyan? Kung hindi ka ba naman engot, kinausap mo ba yung pulis kung ano yung rason ba't siya nagpaputok? O kaya, inimbestigahan mo man lang ba kung bakit pinapuputokan yung nakasakay sa motor? Ang kailangan pa, pati yan, isusumbong ninyo. Ano ka, Disney princess ka? Sabi ni Chimmy. Kung Disney princess ka, puta, magsasara ang Disneyland. Putang ina niya, pag mukha mo yung nakita. Hayop pa ka sa Ripley's Believe It or Not, nandoon yung mukha mo dahil sa kapal ng pagmumukha mo, na nandiyan ka pa rin sa Kongreso kahit na guilty ka na sa kasong pang-aabuso sa mga kabataang hinayupak ka. Dapat nandoon ka. Ano pa to? Sige pa. Sila ay naglalakbay na ikinagulat niya at tinawag itong banta sa kanyang buhay. Putang ina, banta sa buhay mo, gago ka. Putang ina niyan, ba't ikaw lang ikaw lang may ina yung klase, no? Bantakin mo, merong pulis, gumagawa siya sa kanyang tungkulin. Halimbawa, snatcher yung motor na yon. So, bubunot siya ng baril, magpapaputok siya. Anong gagawin niya? Kakatokin niya pa bawat pinto. Hello po. Nandiyan po ba si Franz Castro? Kasi kung nandiyan po si Franz Castro, magpapaalam lang po sana ako na magpapaputok ako ng baril kasi po ginagampanan ko yung tungkulin ko. Tanging ina niyan, gumaganap ng tungkulin yung pulis, banta sa buhay niya. Putang ina, praning, no? Praning. Sabog ang putaragis. Tsaka bakit ka naman natatakot? Bakit natatakot ka na patayin ka o barilin ka sa BGC? Putang ina mo, sino ka ba? Hindi ka naman importante, hayop ka. Sayang lang ang bala sa'yo. Miski ako, putang ina, papabayaan kita eh. Kung hanggang konti na lang na maitatagal mo sa mundo. Oo, bakit ka, putang ina niyan. Ito talaga hindi ko maintindihan na sobrang kapulpulan na pati ba naman itong mga ganitong bagay pag-aaksaya mo ng panahon. Putang ina, feeling niya talaga special siya sa Pilipinas, no? Feeling niya talaga prinsesya siya na pati yung pagpapaputok ng pulis, feeling niya siya talaga yung siya talaga yung nadedelikado ang buhay. Tangina, alam mo ba na sa araw-araw na gumigising ka, puta kami delikadong buhay namin dahil sa kakapalan ng pagmumukha mo. Wala namang natanggap na ulat ng PNP ukol sa insidente. Eksakto, walang natanggap na ulat ang PNP. Hindi ka man lang nagpunta sa pulis, puta natakot ka pala sa buhay mo, di sana nagpunta ka doon sa pulis at sana madam, sinumbong mo para sana, total sumbongera ka naman, bida-bida ka naman, sinumbong mo sana sa pulis para sana, di ba, na-aksyonan nila nung gabi na yun. Hindi yung putyang nakauwi ka ng bahay, natulog ka, nakaligo ka, nag-makeup ka kinaumagaan, pumunta ka sa Kongreso, tapos nagpaka-importante ka doon na puta wala ka namang ganap talaga sa bayang Pilipinas. Tinimok ni Police Brigadier General Jean Fajardo ang kongresista na magsumiti ng official na report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang maaksyonan ang nasabing insidente. Tangina, mambabatas ka, yan lang hindi mo alam. Ang dami-dami mong alam sa batas kung makapagsalita ka sa mga ninakaw ni Inday, extrajudicial killing. Putang ina niyan. Pupunta ka lang sa pulis, magfa-file ka ng report dahil doon sa nasaksihan mong krimen. Hindi mo pa nagawa tapos magmamatalino ka? O pakinggan ninyo kung ano kwento niya. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito. Putang ina, hindi mo naman pala alam kung anong insidente, umiiyak ka? Wala ka palang alam sa insidente, nagsusumbong ka? Mano bang inalam mo? Bakit sila nagbabarilan? O kung ayaw mong alamin, o di sana inireport mo na lang. Bakit dyan mo i-report sa Congress? Ano yan? Magpapaimbestiga na naman kayo. In aid of legislation na naman yan. Napapatawag nyo na naman lahat ng pulis sa Taguig para malaman kung sino yan. Alam mo ba, Franz Castro, pag may nangyari masama sa'yo, putang ina, baka sumaya pa bansang Pilipinas. O ano ba itong mga naka-motorbike na ito? Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinila na lang po ako ng aking mga kasama. Putang inang drama. Natakot daw siya. At tinila siya ng kanyang kasama. O, saan ka hinila? Idinukdok ka sa puson niya. Ganun ba yon? Awang-awa naman kami sa iyo, madam. Natroma ka. Putang ina, no?
Na-trauma ka, pero yung trauma ng mga bata na kinuha mo dun sa Talaingog, sa Davao, yung mga bata na itinakas mo, 14 yun. Sila kaya hindi na trauma sa kahayupang ginawa mo? Putang ina, ikaw putok lang na trauma ka na. Putang ina. Ibang klase sa putang ina, sa lahat naman ng sa lahat naman ng komunista, puta ito yung isang putok lang takot na. Ito yung talagang matagal nang hindi nadidiligan. Walang kaputok-putok kaya ganyan. Pag putok, putya yan. Alam mo kung bakit isang putok lang natakot ka? Putang baka may warsyak ka. Ganyan yung mga sundalo eh. Di ba matatandaan ninyo? May mga kapitbahay kayo na sundalo na kapag ka pumutok yung may warsyak, putay na yan, dumadapa. Kahit na labintador lang, dahil may warsyak baka may warsyak ka, baka dating nakikipagbarilan ka sa mga militar natin, kaya konting putok lang, putang ina, takot na takot ka na dahil may experience ka sa pakikipaglaban sa pamahalaan. Baka ganun hindi ko sinasabing totoo, pero katulad ng sinasabi natin, hindi ba yung si Joe Masiso na nagsabi na mga kayo, kasapi kayo nila, hindi nyo naman dinideny yun. Ewan ko dito kay Castro, ano pa ang kwento mo? At pinadapa, no, at pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil ano ba talaga, pinadapa, pinayuko? Paano ka makakadapa? Nakita ko sa sakya mo, inoba lang yun. Di ka makakadapa doon. Style naman nito, ang dami mong arte. Bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic? Sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang putang ina, alamin mo kung bakit nagpaputok. Yun muna sana. Yun muna, hindi yung putang ina parang ikaw yung sentro ng mundo. Hindi umiikot ang mundo sa'yo, Franz Castro. Lagi mong tatandaan yan. Isa ka lang alikabok sa mundong to, wala kang silbi, wala kang ambag. Visit ka lang sa Pilipinas, sa totoo lang. So kung halimbawa, yung pulis nagpaputok, may rason kung bakit. Kung ano man yung rason ng pulis, yun yung dapat na inaalam, hindi yung natakot ako, naging banta yun sa buhay ko. Kaya kailangan imbestigahan natin, paano naging banta sa buhay mo? Hindi lang naman ikaw yung nandoon. Marami naman sasakyan nandoon. Ikaw lang naman kupal na nagrereklamo. 'Di ba? Ang dami sasakyan doon. Sigurado ako, sabi mo traffic. So baka hindi lang kayo mga 50 sasakyan nandoon sa lugar na 'yon. Tayo na. Nag-ano buhay mo? Nag-delikado buhay mo? Ay nan yan. Kakaiba. Police. So hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito. Dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming marami pong sasakyan. Abno, no? Totoo lang. Sobrang abno nitong matandang to at talagang pumasok na sa utak niya, sa kokote niya yung pagiging sikat niya. Akala talaga nitong Judas na ito, mga bossing, akala nitong Judas na ito ay talaga namang sobrang importante niya sa bansang Pilipinas. At kailangan talagang sagipin ang buhay niya. Again, ganito kaarte yung mga convicted criminal sa Pilipinas. Samantalang yung mga matitino, ikinukulong natin. Etong mga convicted felon, ganito umasta. Akala mo si Pocahontas. Putang ina niyan. Akala mo si Sleeping Beauty kung makaasta. Pero putang daming pineste niyan. Ang daming mga kabataan na na inabuso ng hinayupak na mantakay mo 14. Tapos kung makaasta ka diyan, so hindi tama yung pagpapaputok ng baril ng pulis na pagganap niya sa kanyang tungkulin. Pero yung mga pinaggagawa ninyong pagre-recruit sa mga estudyante sa kolehiyo para dalhin sa kabundukan, doktrinahan at makipaglaban sa gobyerno, okay lang sa inyo. Kakapal ng mukha mo. Ang kakapal, kasi parang sa sobrang kapal ng mukha mo, dalawang mukha na yan. Verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District, wala po silang na-receive na ganong report po. Wala naman pala Castro, sinungaling ka Gumagawa ka lang ng istorya Sabi ng pulis, walang ganong report. Kung sana nag-report ka nung gabi na yon, Castro, di may ganong report sana. Kanino kami maniniwala? Sa'yo na sinungaling o kay Jean Fajardo na sinungaling din? Tangina, ito ang masakla pag dalawang sinungaling nagtalo. Putragis. Kanino ka maniniwala? Kay Jean Fajardo na isang sinungaling?
o kay Franz Castro na isa ring sinungaling. Mamili na lang kayo. Choose your poison, ika nga. Sinong paniniwalaan natin sa dalawa sinungaling na ito? Utang ina, pinagtatalunan natin pati ito. Ang laki-laki ng ninanakaw sa gobyerno. Yun ang dapat na pinag-uusapan natin. Pero ito na naman si Franz Castro. Gustong ano siya. Utang ina, gusto niyang siya na naman ang sentro at laman ng mga balita. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po. Naman pala inutil. Tangina ka simple-simple, Franz Castro, nakasaksi ka ng isang krimen. Ang unang-una mong gagawin, Franz Castro, pumunta ka sa istasyon ng pulis at i-report yun para mablatter, para malista. Kaya na gusto mo pa imbestigahan tapos sa kongreso ka lumapit. Saan ka naman? Ano ba alam nyo ba talaga kung ano trabaho nyo? O gusto mo lang mag-inarte na feeling mo may threat sa buhay mo? Gago, walang gustong pumatay sa'yo. Maraming gusto mamatay ka na. Oo, maraming gusto mamatay ka na. Lalo-lalo na yung mga magulang ng mga kabataang inabuso nyo. Gusto nun mamatay ka na agad-agad. Pero walang gustong pumatay sa'yo. Sayang lang. Oh, sayang lang yung yung utos, sayang lang yung bala. Oh, putang ina, mapupunta lang sa walang kwentang tao. Diyos mio, Franz Castro, kapal-kapal ng mukha mo. Hindi ka kagandahan para mag-inarte ka na para kang si Maris Racal. Tangina. Oh, tangina, puro puti na nga yung buhok mo eh. Oh, hindi ka na magandang tingnan. Malapit na daw maghimas ng rehas o bida-bida. O ano sabi nito? Nabuang na kasi yan. Hindi kasi makatulog. Siguro kawawa si Jenner. Ay talaga ba? O ano pa? Diyos ko, ka-arti-arti nitong matandang to. Kala mo naman importante siya sa Pilipinas. Sabi ko nga sa iyo, Franz Castro, kahit mawala ka, tangina, baka ikatutuwa pa ng tao. Halimbawa merong kumidnap sa iyo na na taong grasa tapos ginawa kang asawa. O baka palagay ko, Franz Castro, putang ina, sagot ko na lechon. O ilayo ka lang nila sa bayang Pilipinas, putang ina, sagot ko na yung ticket ninyo pagpunta nyo sa impyerno kung gusto ninyo. Sabi nga ni Randel Bunagan, baka kulang lang sa dilig yan. O baka naman nagpanggap ka lang, pagputok kunyari, baka pogi yung bodyguard mo ha, tapos kunyari dumapa ka lang, ay, shit, shit, may putok. Mga kunyari lang para maka-chancing ka dun sa bodyguard mo ha. O ganyan-ganyan ang gawain ni Madam Leila palagay ko baka ginagaya mo lang yung style niya. O tapos syempre na-visit yung bodyguard. Ano ba? Tanda-tanda, may pumada ka na gumaganyan ka pa. O hindi, kasi natakot ako dun sa pumutok baka sakaling maputokan mo rin ako. O hindi ba, baka mamaya chuma-chancing ka lang. O kung totoo man, baka yung ex niya noon ang gusto. Grabe naman to si Chichana. Sobra naman kayo kay Franz Castro. May ex ba yan? Putang ina, kawawa naman yan kung may asawa yan, no? Mantakin mo, asawa mo ganyan, kawawa ka. Oo, kung ako putang ina, magpapakamatay na lang ako kasi ganyan ng asawa ko, walang alam sa buhay, walang utak, hayop na yan. Sige, tinan pa natin kung ano pang nabura ko. Performance will start momentarily.